Ang kwentong ito pala, bago ko umpisahan, ay nangyari ito nitong taon lang, mga nakaraang buwan. Kaya pakinggang mabuti at huwag bibitaw hanggang sa huling sandali. Joke lang. March 14, 2025. Sa gitna ng mga kontrobersiyang pampolitika, ay hindi ko inasahang magkakaroon ako ng hindi kapani-paniwalang karanasan na matatawag na phenomena. Sa makabagong panahon at maunlad na teknolohiya, sinong mag-aakala na ang madalas kwentong kotsero ay mararanasan at makikita mismo ng dalawang mga mata ko. Bago ang lahat, mapagpalang araw o gabi, Sir Casper, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa impilang ito sa YouTube channel. Ako si Josh Tobong Negros. Isa akong pest controller o isang service technician. Ang trabaho ko ay tagapuksa ng mga insekto at mga pesting na mamahay sa mga mall, hotel, restaurant at iba pa. Maging sa mga malalaking mansion o rest house rin. At sa araw na iyon, naatasan kaming dalawa ng aking kasama na linisin ang isang nakatagong rest house na kung tutuusin ay halos nasa gitna na ng gubat. Kung hindi sa GPS ay hindi namin iyon matutunton pagkat sobrang masukal na ang lugar. Tansya ko ay sinadya itong itayo ng may-ari sa lugar na iyon upang makalayo sa panganib. Noong taong 1900s, sa pananakop na mga dayuhan, literal na ang mga Kastila o mga Hapones. Napakalayo pala nito, Josh. Akala ko sa proper lang ng La Carlota. Literal na nasa gitna na ng gubat tayo. Anong oras pala tayo makakauwi nito sa Bacolod? Tanong sa akin ng kasama kong binata. Siya si Kent. Baguhan pa lamang sa kumpanya at tinuturuan ko pa lang din sa kanyang trabaho. Di bale, ako naman ang driver kaya kumalma ka dyan. Kahit anong oras tayo makakauwi, ang mahalaga ay matapos natin ang ating trabaho dito. Hindi pa ba tayo nakarating? May bahay pa ba tayong mapuntahan sa dulo nito? Wala nang kabahayan oh. Baka naliligaw na tayo. Tumahimik ka kasi, Kent. Puro ka reklamo. Nakikita ko dito sa Google Map ang mansyon. Oh, may 1 kilometro pa tayong bibiyahin. Sagot ko. Nang marinig nito ang Google Map, ay natahimik ito. Inkala nitong nawawala na kami. Kasi habang binabagtas namin ang lugar, ay panay ang ML nito. Kaya hindi nito napansin ang kinakalikot kong Google Map sa cellphone. Pagkarating namin sa lugar, ay isang kahangahangang mansyon ang bumungad sa amin. May 2 palapag na yari sa bato at antigong kahoy. Ang disenyo ng mansyon ay napakasinaunang klasiko. Kung sa malayuan ay hindi mo ito mapapansin kaagad dahil ang daming naglalakihang mga kahoy gaya ng nara, mangga at kung ano pang mga puno na sobrang tanda na rin. Ang laki ng mga katawan ng mga puno. Kung ako ang patitirahin doon, ay tiyak na hindi ko kakayanin. Nakakatakot. Mo'y maraming elementong nakatira. Kahit siguro tanghaling tapat ay madilim sa loob dahil sa napakasukal na mga punong nakapaligid sa lugar. Ito na kaya yun, Kuya Diyos. Nakakatakot naman. Uwi ka ni Kent. Ayan ka na naman. Halika na. Ang sabi ni boss ay caretaker lang daw ang naghihintay sa atin dito. Wala rito ang may-ari. Nasa ibang bansa na. Nasaan ang caretaker? Mukhang wala namang tao. Sandali, di pa naman tayo nakakapangapit bahay. Hindi ba? Malamang nasa loob. Sagot ko. Sisigaw na sana ako ng tagbalay.
nang bigla itong nagsalita sa gilid ng gate. Kayo ba ang sabi ni Sir na teknisyan? Tanong ng Ale. Halos lumundag ang puso ko sa sobrang pagkagulat. Hindi ko alam kung matagal na siyang nandun, pero nakakapangilabot ang datingan nito. Para kasing wala siya doon nung kanina at bigla na lang tumambad. Ngunit wala naman akong matibay na katibayan. Sa pagkakataong iyon ay hindi pa ako nagdesisyon na kumuha ng video. Wala naman sa utak ko ang lahat. Magandang hapon po, Manang. Kami nga po. Sagot ko na medyo kabado. Hali kayo. Hapon ang dating nyo ha. Kunti na lang ay lulubog na ang araw. Wika nito. Oo nga po, Manang eh. Marami kasing naka-schedule kaya ginambi kami dito sa inyo. Ang layo pala. Akala namin nasa proper lang eh. Tagal na rin kasing hindi ito nalinis. Kaya tiyak ang daming ipis at mga daga na ang nananahan sa loob ng mansyon. Huwag ka bang mag-alala, Manang. Sinisiguro ko sa'yo mauubos yan. Paniniguro ko sa tagapangalaga ng mansyon. Inutusan kong magtimpla ng chemical si Ken sa baba habang ako ay sumunod sa ginang. Dahil inililibot niya ako sa taas. Ituturo niya sa akin lahat ng mga posibleng pinagtataguan ng mga peste at daga. Lahat ng mga itinuro niya ay nilinis ko. Habang umiikot sa lugar, ay panayang tanong ko sa kanya ng kung ano-ano. Kung saan-saan tuloy napunta ang aming usapan. Medyo kanina pa kami nag-uusap. Ngunit napansin kong hindi ito tumitingin sa akin. Tila ba laging nagbibisi-bisihan. Hanggang sa nakapagbiro ako. At hindi ko inasang mapatawa ko ito. Lumabas lahat ng kanyang ngipin na animoy nabubulok. Maraming itim at butas na tila ba ay inuuod. Nakakadiri, ngunit higit sa lahat ay nakakapangilabot. Normal ba ito? O isang multo ng nakaraan itong kausap ko na magalang na inaasikaso sa amin? Inilit ko maging kalmado at nilakasan ko ang aking loob. Bakit ako matatakot? Baon ko naman lagi ang habak ko. Wika ko sa aking sarili. Pilit kong nagpakatatag ng mga oras na yon. Kailangan dahil mag-uumpisa pa lang kami ng mga peste ay ginalugad ko. Nakuha ko pang kumuha ng litrato o ng selfie sa tuwing makakakuha ako ng magandang anggulo. Ang aking kasama ay mag-isa lang sa baba. Pero tiyak akong umuusad na rin siya. Sandali, iwanan na muna kita. Nakalimutan kong magpakain ng mga alagang isda. Paalam nito. Sakto ring paakyat ang aking kasama. Tapos na ito sa baba. Kaya akala ko ay tutulungan niya ako sa taas. Tapos ka na ba sa baba? Tanong ko. Hindi pa. Ikaw ba kuya? Hindi rin. Nagugutom ako. Diba may baon tayong snacks? Akin na, kain muna tayo. Sige, andun sa baba ang aking bag. Halika, bumaba na muna tayo. Wika niya. Kaya bumaba na muna kami. Bit-bit ko pa rin ang mga gamit. Hindi ko ito iniiwanan. Ang ganda dito, no? Kung may ganito kakalaking bahay noon, milyonaryo at pinakamayaman ka na yata. Wika ni Ken. Siyang tunay. Sayang nga lang at nasa gitna ito ng gubat. Malamang ilan lang ang nakakaalam sa lugar na ito. Sagot ko naman. Hindi pa kami nangangalahati ng aming snacks nang may marinig kaming naglalakad sa taas. Sabay pa kaming napatingala at napatigil sa pagmuya. Pagkatapos ay nagkatinginan. Puno ng pagtataka ang aming reaksyon. Sinong tao sa taas? Tanong ko. Aba, malay ko. Ikaw naman ang nandun kanina, di ba kuya? Sagot ni Ken.
Walang tao sa taas. Nasa lubong mo, di ba ang caretaker kaninang paakyat ka? Tanong ko pa. Oo, sabi niya magpapakain siya ng isda kuya. Sagot na Ken. Yun na nga, walang ibang tao dito, siya lang. Baka alagang aso niya. Imposible yan, Ken. Nag-video pa ako sa taas, halos lahat ng sulok na binidyohan ko. Walang aso ang caretaker. Nakakatakot ano. Mag-isa siya sa bahay na ito kahit aso, wala siyang kasama. Uwi ka ako. Paano naman siya matakot? Siya pa lang nakakatakot na. Sakaling may kung anong nilalang siyang makasalubong, tiyak na mauna pa yung tumakbo. Yung bibig mo, Ken. Marinig ka ng tao, ikaw talaga. Saway ko. Patuloy pa rin sa parot pa rito ang nasa taas, kaya natakot akong umakyat. Nagdesisyon akong antayin ang caretaker para sabay na kaming umakyat. Ngunit nasorpresa ako ng sobra. Dahil ang hinihintay kong caretaker para umakyat ay pababa na ng mga oras na yon. Imposible. Paano siya nakakaakyat nang hindi namin nakikita? Gayong nasa harap lang kami ng hagdan. Nagmemeryenda. Isa pa, wala nang ibang hagdan pa. Siya mismong nagsabi kaninang itinor pa niya ako. Nang tignan ko si Kent ay namumutla na ito. Suminyas akong kumalma at huwag magpahalata. Kaya tumalikod ito at kinuha ang vape. Sa vape nito ibinunto ng nerbiyos. Ako ang humarap sa caretaker dahil sa pagkakataong iyan ay tila tumaas naman ang lakas ng loob ko na meron ako. Tapos na kayo? Tanong nito. Oo ate, tapos na. Mabilis na sagot ko. Kahit hindi pa. Kaduda-duda na kasi. Ramdam kong may hindi tama. Saktong patapos na kaming kumain kaya nagpaalam na ako dito. Sige, sa susunod yung mga daga naman ang huhulihin nyo. Marami dito. Uwi ka nito. Walang problema po ate. Mabilis ring sagot ni Ken. Habang papunta kami sa sasakyan, ay tila ramdam kong nakasunod ang tingin nito sa amin. Si Kent ay halos lakad takbo na nang nakalabas na kami ng mansyon. Dahan-dahan Kent, mahalata tayo niyan. Saway ko sa kanya. Kaya normal na namang muli ang lakad nito. Nang nasa sasakyan na kami, ay mabilis kong binuhay ang makina ng sasakyan. Doon na yata naipon lahat ng aking kaba at takot. Kaya agad kong binuhay ang makina para sa napaliparin na iyon. Nang makalayo na kami sa gubat na iyon, kahit makapatong lang kami sa highway, ay magiging panatag na ang loob ko. Ngunit kung kailan naman gumana ang nerbiyos ko, ay tsaka naman sinumpong ang makina ng sasakyan. Bakit ayaw mabuhay ng makina? Tanong ko. Paano kung maaberya at hindi tayo makauwi? Sisikatan pa kaya tayo ng araw kuya? Tanong na Ken. Tumahimik ka nga, ang ingay mo. Isara mong mabuti ang pinto, saka ang kristal na bintana. Wala akong tiwala sa babaeng iyan. Bulong ko sa kanya. Akala ko ako lang ang may duda. Hindi kasi pwedeng naroon siya agad sa taas. Gayong hindi siya dumaan sa atin. Pwera kong nilipad niya. Dumaan siya sa bintana, hindi ba kuya? Tanong ni Ken. Dumungaw ito sa labas at namataan ito ang kabilugan ng buwan. Kuya Diyos, ang buwan. Sambit nito. Tumingala ako at nakita ang napakalaking buwan. Kaya pala, mas lalo akong kinabahan. Ngunit hindi ko iyon ipinakita at ipinadama kay Ken. Ayaw kong mahawa siya. O kaya naman ay natatakot din siya. Ngunit pilit lang ding pinapakalma ang sarili. Halos ilang beses kong sinubukan na buhayin ang makina. Siniguro ko namang naka-full charge ang baterya ng sasakyan. Ngunit napaglaruan yata kami ng kung anong nilalang na nasa paligid. Napagdesisyonan kong bumaba na lang upang i-check kung ano ang problema sa sasakyan.
Ngunit pagbaba ko pa lang, ay biglang humuni ang napakabangis na tiktik. Kinalabutan na ako. Sabi ko na nga bang may iba na paglaruan kami. Kent, huwag kang lumabas. Isarado mo ang pinto. Utos ko sa kanya. May habak ako na ilang beses ko nang napatunayan ang bisa. Kaya tiyak akong hindi makalapit sa akin kung anumang elemento at nilalang ng dilim na nasa aking paligid. Patuloy lang ako sa pag-check ng kung ano ang sira ng maliit na van na siyang service namin. Maayos naman ang lahat, kaya nakapagtataka na ayaw mabuhay ng makina. Umikot ako sa likod at halos lumundag ang aking puso sa gulat nang makasalubong ko roon ang caretaker ng bahay. Hindi pa kayo umalis? Tanong nito sa akin. Ngunit ang titig nito ay nakakatakot. Hindi ako nagpahalata na takot ako sa babaeng iyon. Duda rin ako na ang humuni na tiktik ay ito rin iyon. Mag-ingat kayo sa unahan. May isang bahay dyan na pamilya ng mga aswang. Baka hamakin kayo. Babala nito. Bago kami lumiko noon, 1 kilometro ang layo ay may isang tahimik na kubo kaming nadaanan. Iyon yata ang tinutukoy nito. Inakala kong walang taong nakatira roon. Aswang pa pala ang nakatira. Biglang nawala ng konti ang duda ko sa kanya. Nagpasalamat pa ako at bumalik na sa loob ng van para subukang muling buhayin ang makina. Sa pagkakataong iyon ay biglang lumuwag ang aking dibdib. Medyo lumiwanag ng husto ang buwan. 7:00 na rin ang silipin ko ang aking relo. Nilingon ko ang babaeng caretaker upang tignan kung nakapasok na siya ng mansyon. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko. Nang paglingon ko ay saktong nagkaroon ito ng pakpak at ilang sandali pa ay bumulusok na pataas. Nagtayuan ang aking mga balahibo sa pangingilabot sa aking nasaksihan. Hindi ko alam kung totoo ba ang sabi ng iba na kapag nabubuhay ang halimaw sa loob ng isang katawan ng aswang, ay nawawala ito sa kanyang katinuan at wala nang pakialam kung ano ang nangyayari sa paligid. O sadyang gusto lang nito ang ipabatid na isa itong aswang. At nakakatakot kaya na hindi na kami dapat pang bumalik sa lugar na yon. Ngunit malamang hindi na. Hindi pa ba tayo aalis, Kuya Diyos? Tanong sa akin ni Ken. Doon lang ako biglang bumalik sa katinuan. Agad kong pinausad ang van. Ngunit sadyang lutang pa rin ang utak ko. Hindi man lang iyon napansin ni Ken. Hindi niya alam kung gaano ako nagulat sa hindi ko inaasahang pangyayari. Malayo pang labasan o highway. At upang maibsan ng nerbiyos ay pinatugtog ko na rin ang estereo ng van. Nakisabay sa kanya si Ken samantalang ako. Kahit may saliw na ng musika ay nasa aswang pa rin nakatuon ang aking isipan. Hanggang sa napansin kong tila hindi naman kami umuusad. Tinignan ko ang oras. 7:30 na. Imposible namang ganong kabagal ang aming biyahe. Gayong halos paliparin ko na ang van. Kuya, di ba dapat kapag pauwi na ay dapat ramdam natin na mabilis tayong makarating? Bakit ngayon pagkaramdam ko ay napakalayo na ng biyahe natin? Tanong ng Ken. Akala ko ako lang ang nakapansin sa bagay na iyon. Kanina pa rin pala niya napansin. Napansin mo rin pala. Oo, kanina pa tayo umuusad. Ngunit hindi pa rin tayo nakalabas sa highway. Sagot ko. Tignan mo ang punong nara na ito, kuya. Ilang beses na ba tayong dumaan dito? Tanong ni Ken. Baka ibang nara lang yon. Sagot ko naman. Pero imposible. Sandali. Wika ko ulit sabay dampot ng basyong bote. Inaabot ko iyon sa kanya. Ito, ihulog mo sa gilid. Kung hindi yan ang nara na dinaanan natin,
Malalaman natin sa pamamagitan nito. Wika ko. Pagkatapos siyang iyong ihulog ay pinausad ko muli ang sasakyan. Wala pang 15 minutos nang mamataan kong muli ang puno. Sabi ko na Kuya Diyos, pabalik-balik lang tayo. Ayan oh, ayan yung bote na iniiwan natin dito. Wika ni Ken. Kinilabutan ako at napahinto sa pagmamaneho. Naalala ko ang sabi noon ng lolo. Kapag sa ganong sitwasyon ay dapat ay binabaliktad ang damit. Hindi ko lang alam kung pati brief ba ay kasali. Di joke lang. Kaya natusan ko si Ken na maghubad at baliktarin ang suot niyang damit. Upang sumpain ang ginawa ng kung anumang elemento na nananahan sa lugar na yon. Tsaka na kami diretso ng biyahe. Sa pagkakataong iyon ay diretso na ang aming pag-usad. Nadaanan namin ang munting bahay na sabi ng caretaker kanina. Mukhang wala namang tao at nasa 100 metro lang ang layo nito. Mula sa puno ng nara kung saan kami pabalik-balik. Hindi rin nagtagal at nakita na rin namin ang highway kung saan ay marami pa ring dumadaang mga sasakyan. Tuwang-tuwa si Ken dahil sa wakas, nakawala na kami sa isang bangungot. Ayaw na naming maranasan ulit iyon. Kaya sabi namin sa aming mga sarili ay hindi na kami babalik sa lugar na iyon ng gabi. At hanggang dito lang ang kwentong ito. Another story. Senior citizen ang biyanan ni Rhoda na makasama niya ito sa bahay. Noong mga unang taon ay masaya naman sila sa iisang bahay. Bali 5 pamilya ang sama-sama sa isang malaking bahay. Hindi mahirap. Ngunit hindi rin mayaman ang pamilya ni McCoy, ang asawa ni Rhoda. Sakto lang na makakain at matugunan lahat ng mga pangangailangan. Walang ipon. Kontento lang kung ano ang darating para mabuhay. Taong 2011. 1 taon pa lang na kasal sina Rhoda at McCoy. 5 buwang buntis siya sa panganay nang biglang nag-iba ang pakikitungo ng kanyang biyanan sa kanya. Laging matalim ang titig nito sa kanyang tiyan. Kung minsan pa ay naglalawa ito na parang bata. Kaya nandidiri siya at nawawala na ng ganang kumain. Agad niya yung sinabi sa kanyang asawa pagdating. Nangihinala siyang aswang ito. At bilang asawa ay tiyak siyang papanigan siya ng kanyang asawa. Nakakatawa ka naman, Rhoda. Porke naglaway, aswang agad. Malay mo kung nag-uulyanin na ang nanay Cleofe. Diba? Huwag namang ganyan. Baka marinig na mga kapatid ko, sumama ang loob sa'yo. Saway sa kanya ni McCoy. Akala niya ay paniwalaan siya ng kanyang asawa. Mukhang masama pa pala ang loob sa kanya dahil sa duda niya. Nagalangan tuloy siya at nakaramdam ng pagkalito sa sarili. Mas paniniwalaan ba niya ang kanyang instinct o ang kanyang asawa? 7 buwan na unang sanggol sa kanyang sinapupunan. Overtime ang kanyang asawa dahil wala ang karilyebo nitong sikyo na panggabi. Mag-isa siya sa kwarto. Ngunit sanay naman siyang mag-isa minsan dahil madalas namang mag-o-overtime ang kanyang asawa. Ngunit sa gabing iyon, hindi niya inaasahan ang isang kakatawang pangyayari. Iyon ay ang dukutin siya ng mabalahibong kamay mula sa butas ng dingding. Sira-sira ng dingding na plywood dahil ilang taon na rin iyong hindi napalitan. Ang ipinagtataka niya ay ang dingding namang iyon ay nakadikit sa kwarto ng kanyang biyanan. Kaya bakit may mabalahibong kamay galing sa kwarto ng kanyang biyanan? Gusto man niyang iwaksi ang duda sa kanyang biyanan, ay talagang napakahirap. Ilang ulit na niyang nakaitaan ng pruweba. Ano pa ba dapat ang gagawin niya para mapaniwala ang sarili? Kailangan ba niyang sabuyan ito ng asin o bawang para makumpirma lang na aswang talaga ito? Hindi na siya nakatulog dahil sa takot.
Tahimik lang naman ang kwarto ng kanyang biyanan. Minsan ay nagtataka rin sa kanya kung bakit biglang naging aswang ang kanyang biyanan. Sa mga unang taon na nakasama niya ito ay normal naman ang mga kilos nito. Napatanong siya sa kanyang utak. Posible kayang nahawa ito at itinago sa kanila. Dahil nakakahiya ang malamang may sisiw ng aswang ang tiyan nito. Hindi na siya nagkwento pa sa kanyang asawa kung ano ang kanyang nasaksihan. Tiyak ayaw na naman siyang paniwalaan ito. Natural, anak ito. Sinong anak ang hindi masasaktan kung ginagawa ng masamang kwento ang nanay? Pero wala siyang masamang intensyon sa kanyang biyanan. Hindi naman niya gustong mapasama si Aling Cleofe. Ang gusto lang niya ay aware ito bilang anak at baka may solusyon pa. Baka pwede pang gamatin sakali mang totoo ang kanyang nakikita. Hanggang sa kabuuanan na niya. Nagising siya dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Nang tignan niya ang oras ay maghahating gabi pa. Ngunit sunod-sunod na ang sakit ng kanyang tiyan. Kaya ginising niya ang kanyang asawa. Mabilis naman itong bumangon at nagmamadaling binuhat lahat ng gamit niya sa panganganak. Patungo na siya sa pintuan palabas nang may mahagip ang kanyang paningin. Isang pares ng nagbabagang mga mata. At galing ito sa kwarto ng kanyang biyanan. Biglang nawala lahat ng titigan niya, kaya napagtanto niyang alam nito na nagdududa siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang pwedeng maramdaman sa mga sandaling iyon. Matatakot ba siya sa kanyang biyanan? O ito ang magiging tagapagtanggol ng kanyang anak mula sa mga katulad nitong aswang? Habang sakay ng tricycle na pagmamay-ari ng kanyang asawa, ay okupado pa rin ng kanyang biyanan ang kanyang utak. Tahimik lang siya na kung umakto ay tila hindi nakaramdam ng sakit. Tsaka lang siya napahiyaw nang biglang pumutok ang kanyang panubigan, kalagitnaan ng kanilang biyahe. Nagsusumamo na siya sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. "Bilisan mo, Makoy, lalabas na ang bata," hiyaw niya. "Kalma lang, Rhoda. Malapit na tayo sa ospital. Pigilin mo. Maawa ka sa bata," sagot ni Makoy. Nang marating nila ang emergency room, ay isinakay agad siya ng staff sa isang wheelchair. Hindi na niya kakayaning tumayo dahil lalabas na ang bata. Wala pang isang oras siya sa loob ng delivery room, ay nakalabas na agad siya. Tuwang-tuwa si Makoy nang makita ang kanilang anak na sobrang kahawig nito. Lalaki ang kanilang anak at gusto niyang ipangalan dito ay Leon. Umayag naman si Makoy kaya agad na pinabinyagan ng bata. 1 buwan pa lang ito. Ngunit hindi akalain ni Makoy na sa gabing iyon ay madiscover niya ang nakatagong katauhan ng kanyang ina. Matutulog na rin sana ito nang biglang may tumalon sa kanilang bintana. Mula ito sa labas. Nagulat silang mag-asawa. Tsaka lang nila napagtanto na nakalimutan nilang ikandado ang bintana. Hingal na hingal ito na tila ba isang asong uhaw na nabilad sa init at hindi nakainom ng tubig sa buong araw. "Sino ka? Huwag na huwag kang lumapit kung hindi ay matitikman mo ang galit ko." Galit na wika ni Makoy. Saktong palabas si Rhoda sa banyo. Naalala niya ang mga mata nito. Kaya alam niyang ang biyanan niya ito. "Nanay Cleofe," sambit niya. Nagulat ito at napalingon sa kanya. Nang marinig nito ang sariling pangalan, ay agad itong tumakbo palabas ng kanilang kwarto. "Si nanay?" Gulat na tanong ni Makoy. Doon lang napagtanto ni Makoy na totoo ang hinala niya noon pa. Naaswang si Aling Cleofe, ang sariling ina. Napatunayan ito dahil sa suot na damit. Sinundan pa nito ang ina, ngunit wala ito sa labas. Sinubukan itong silipin sa kwarto nito. Sinubukang tignan,
at umaasa na mali lang ito ng hinala. Ngunit walang tao sa kwarto nito. Bumalik ito sa kwarto na hindi makatingin kay Rhoda. Nahihiya ito sa asawa dahil siya ang nakadiscover sa katauhan ng ina nito. "Bakit ang tahimik mo?" takang tanong ni Rhoda. "Pasensya ka na, mahal. Hindi agad ako naniwala sa iyo." "Yun ba? Sa totoo lang, nalilito rin akong paniwalaan ang sarili ko noon nang sabihin mong baka sumama ang loob ng mga kapatid mo sa akin. Kaya kahit ilang beses ko nang nahuli ang nanay, nagmistulan na lang akong bulag." "Ang hirap paniwalaan. Sobrang abala na kaming pareho na magkapatid. Hindi na namin namalayan na may iba nang nangyayari sa aming ina. Wala man lang isa sa amin ang nag-check kung maayos ba ang lagay niya. Kung napano ba siya. Wala. Sobrang kawawa ang nanay. Salot sa lipunan ang gumawa nito sa kanya." Mangyak-ngyak na wika ni McCoy. Napaluha rin si Rhoda sa naging damdamin ng asawa. Napakaswerte niya dahil may mabait siyang asawa. Simula noong makilala niya ito at makasama, ay tsaka lang naging buo ang kanyang pagkatao. Dati ay alipin lang siya ng kanyang tiya. Simula mamatay ang kanyang ama at ina, nang sunod-sunod ay naging alipin na siya ng kanyang tiya Magdalena. Tira-tirang mga kanin at ulam. Minsan ay hati pa sila sa alaga nitong aso. Dito lang siya nakaramdam ng totoong pamilya sa mga kapatid at ina ng kanyang naging asawa. Kaya anuman ang mga pagdadaanan ng pamilya, ay mananatiling karamay siya ng mga ito. Kinabukasan, maagang kinausap ni McCoy ang mga kapatid tungkol sa kanilang ina. Galit na galit ang bunsong kapatid nito dahil hindi matanggap ang paratang para sa ina. "Dalawang mata ko ang naging saksi, Julius. Palibhasa, kahit kumusta kay nanay, hindi mo magawa. Lagi ka nalang babad sa kompyuter." Galit na singhal ni McCoy dito. "Teka lang naman, bakit ikaw ba, McCoy? May oras ka rin ba kay nanay? Wala rin, di ba? Huwag mong isisi sa amin dahil pareho tayong abala sa kanya-kanyang buhay natin." Sabat ng panganay nilang kapatid. "Kaya nga nakipag-usap ako sa inyo ngayon. 4 tayong magkapatid. Iisa lang ang nanay. Bakit hindi tayo salitang makipagbanding sa kanya? Kausapin siya. Pero una sa lahat, kailangan muna nating ipatingin siya sa manggagamot. Baka sakaling maibalik pa sa normal ang buhay ni nanay." Pahayag ni McCoy. Sa huli ay nawala ang kanilang bangayan at naging isa ang kanilang desisyon. Wala silang idaya kung anong oras uuwi ang kanilang ina. Naging normal sa kanila na lagi itong wala sa bahay pagsapit ng umaga. Iyan pala ay ibang katauhan ang taglay nito tuwing gabi. At sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kalunos-lunos na pangyayari ang hindi inaasahan ng buong pamilya. Kabilugan ng buwan sa gabing iyon. Tahimik ang gabi. Walang mag-aakala na sa gabing iyon ay magiging bangungot sa buhay ng buong pamilya, lalo na kay Rhoda at kay McCoy. Pareho silang pagod dahil sa kanilang obligasyon. Narinig nila ang iyak ng kanilang anak. Subalit dahil sa sobrang pagod o kaya naman ay kontrolado ng kapangyarihan ng dilim ang kanilang mga utak at katawan, kaya pareho silang hindi magising sa kabila ng napakalakas ng iyak ng nag-iisa nilang anak. Unang nagising si McCoy nang may marinig na tila ungol ng baboy na kumakain na tila ba ay hayop na hayop. Pupungas-pungas pa siya habang hinahanap kung saan galing ang tunog. At diretso siyang napabangon nang makita ang isang nilalang na halos naghihilamos na ng sariwang dugo. "Rhoda," sambit niya. Nanginginig sa nerbiyos, hindi sa takot sa nilalang, kundi sa isiping anak nila ang nasa harapan ng nilalang. Halos wasak na ang tiyan.
naliligo sa dugo at hindi makilala pa. Paggising ni Rhoda. "Leon!" sambit ni Rhoda at halos magpanik kakahanap sa kanilang anak. Nakita nito ang dugo ang nakalapag sa harap ng isang nilalang na noon ay nanlilisik ang mga mata at tila ba nagmamatsyag lang kung ano ang kanilang gagawin. Alam ni Rhoda na ang kanyang biyanan ang nilalang na nasa kanilang harapan. Halos napailamos na ng dugo ang buong muka. Magulo at nagtayuan ang mga buhok. Nagbabaga ang mga mata. Tila ba hindi sila nito nakilala. Pagkatayo pa lang ni McCoy ay tumalo na ito palapit sa hagdan. Parang pusa na lumingon sa kanila at naghihintay ng kanilang susunod na gagawin. "Nay, ano bang nangyari sa iyo?" Sambit ng umiiyak na si McCoy. Samantalang si Rhoda ay umahagulgol ng iyak. Sambit ang pangalan ng kanilang anak. Ating gabi iyon at tahimik ang buong bahay. Hindi alam ni Rhoda kung sisigaw ba siya para hingi ng saklolo o hahayaan na lang niyang makatakas ang biyanan. Ang daming tumatakbo sa kanyang isipan sa mga sandaling iyon. Sino ang mananagot sa nangyari sa kanyang anak? Sino ang sisisihin? Asawa ba niya o mismong siya? Isa lang ang sigurado sa mga sandaling iyon. Kahit silang mag-asawa ay may pananagutan. Naging kampante sila sa kabila ng kanilang natuklasan. Ang dami sana ang naglalaro sa kanyang isip. Sana pala umalis na lang siya kasama ang anak. Sana nilayo na lamang niya ang sarili sa mga ito. Dahil tiyak din naman siyang kahit anong mangyari ay pagtatanggol ng mga ito ang kanilang ina. Magagawa niya at magiging laban niya. Sampid lang siya sa pamamahay na iyon. Huli na nang maramdaman ni Rhoda ang presensya ng mga kapatid ni McCoy. Iba-iba ang reaksyon ng mga ito. May natakot, may nagulat, at may nandiri. "Ano yan? Bakit ang daming dugo? Saka bakit kayo nag-iingay?" Tanong ng panganay na kapatid nila McCoy. "Ate, si Leon, kinain ni nanay." Sumbong ni McCoy. "Ano? Adik ka ba, McCoy? Nag-halusinate ka yata?" Reaksyon nito. "Totoo ang sinabi ni McCoy, ate. Kitang-kita ng dalawang mata namin ng nilalang. Walang duda na si nanay iyon." Sabat ni Rhoda. Nagkatinginan lamang ang mga ito. Tila ayaw pa rin maniwala. "Sana pala hindi ko na hinayaan na makatakas si nanay para aktwal kong mapatunayan. Sayang at nadala pa ako sa awa." Wika ni McCoy. Nagkatinginan ng magkapatid, lalo na nang umiyak si McCoy. Alam ni Rhoda ang pakaramdam na iyon dahil pareho silang magulang ni Leon. "Paano na ang anak natin, McCoy? Paano ko bibigyang hustisya si Leon?" Tanong ni Rhoda. Masyado yata siyang mabait dahil sa kabila ng nangyari ay pinilit pa rin niyang maging normal. Hindi siya nagbigay ng kung anong reaksyon o nagpakita ng galit man lang. Inisip niyang kung makabitiw man siya ng salita. Sigurado rin naman na magiging masama lang siya sa paningin ng mga ito. Kaya minabuti na lamang niyang maging tikom ang bibig. Wala siyang maisip na matino sa mga sandaling iyon. Magulo ang kanyang isipan. Samantalang minamadaling nilinis ng mga kapatid ni McCoy ang nagkalat na mga dugo at lasog-lasog na katawan ng bata. "Ang sakit. Yung anak mo ang biktima ngunit wala kang magawa. Hindi ka makakilos kasi iniisip mong magiging kalaban mo ang buong pamilya ng iyong asawa." Biglang sambit ni Rhoda. Hindi na niya kayang manahimik pa. "Patawad, Rhoda. Pero biktima lang din si nanay. Alam ng Diyos na hindi siya ganyan noon. Pangako, bukas na bukas din itatawag ako ng albularyo. Ipapagamot ko ang nanay." Wika ni McCoy. "Para saan pa yan? Wala na ang anak ko. Tsaka hindi ako sigurado kung kaya pang mapagaling ng albularyo ang inyong ina.
Ilang bata na yata ang naging pagkain niya. Wika ni Rhoda. Sobrang sakit ng dibdib na kanyang naramdaman. Parang gusto na rin niyang mamatay dahil sa pagkawala ng kanilang anak. Kalahati ng kanyang buhay ang nawala. Hindi lang ikaw ang nasaktan, Ate Rhoda. Kaming lahat ay nagdadalamhati rin. Alam mo kung gaano namin kamahal si Leon. Nag-iisang pamangkin siya. Dahil anak ni ate ay ampon lang. Wika ng isang kapatid ni McCoy. Alam ni Rhoda yon. Kaya nga hirap na hirap siya sa kanyang maging desisyon. Mahal rin niya ang kanyang asawa. Sakaling mapahiya ang angka nito, ay tiyak na kasama siya dahil asawa siya nito. Kaya napagdesisyon niya niyang wag nang i-report pa sa pulis. Lihim nilang inilibing ang katawan ng kanyang anak sa likod ng bahay na may bakanting lote. Patawad anak, hindi man lang kita nabigyan ng hustisya, sambit niya. Sa araw na iyon ay isa lang din ang desisyon niya. Iyon ay ang lisanin ng bahay kung saan nagbigay ng pangungot sa kanyang buhay. Maging ang kanyang asawa ay walang paalam niyang nilisan. Magpakalayo-layo na siya at ayaw na niyang makita pa ang buong pamilya. Hindi niya alam kung kailan niya matatanggap ang nangyari sa kanyang anak. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Habang buhay niya iyong titiisin ang kawalan ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak. Hindi na niya ninais pang bumalik sa kanyang asawa. Nagtrabaho siya sa lungsod at pilit na kinalimutan ng asawa at ang madilim na nakaraan. Wakas.